For today's video, gagawa ko ng reaction dito sa ginawang comparison ni Kong Abante about sa mga tulak, mga pusher ng droga. Na in my personal opinion, walang kakwenta-kwentang comparison. So sabi ko nga sa inyo in my channel, dalawa lang yung pumuputak lagi diyan sa internet about sa war on drugs. Yung iba, yung mga normal na citizen, yung mga laging nagko-commute, naglalakad, tratrabaho ng normal, most of them, pabor sa nila yung war of drugs. And then, you have the elites, di ba? Na pumuputak-putak din about war on drugs. Pero yung mga elite na to, sila yung gwardyado yung bahay, gwardyado yung subdivision, hatid sundo lagi, di ba? May mga sariling gwardya. Hindi rin maiwasan ng mayan na pumutak lagi. And yan yung mga talagang out of touch. Okay? And isa doon sa mga elitista na sinasabi ko is eto, si Kong Abante. Slash, pastor. Ayun o. Kita nyo yun, may malaki siyang krus. So last time on my channel, gumawa ng reaction video sa witness nila na father. Witness nila Hontiveros sa EJK. Kalokohan din yung kanyang reasoning. Walang kakwenta-kwenta yung kanyang reasoning about pushers. Father pa man din siya, okay? Dapat tumatahimik na lang yung mga ganito eh. Hindi na sumasaw-saw sa mga ganitong usapin eh. Nasa Pilipinas, yan yung mga ganyang pare, mga pastor. Ang gaganda na mabuhay na mga yan eh. Kasi nakakatanggap yan ng mga malalaking donations eh, di ba? From time to time. Normally, hindi mo sila makikitang nabubuhay kasama ng isang society. Nabubuhay sila sa kanilang mga bahay na dinonate, something like that, or establishments na na-donate. Yung magpunta sa YouTube and mag-search ka ng about kay Kong Abante, grabe yung lifestyle nito, di ba? Talagang pangmalupitan, pangyayamanin yung lifestyle nito. Kaya no wonder out of touch siya sa mga sa mga totoong nangyayari, okay, sa balipaligid, sa mga barangay. Ayan di ba? Kita niyo yan. Ito yung mga mga accessories sa katawan. Grabe, ayan di ba? A bulletproof a bulletproof car pa to. So makikita ng ganyan pastor, politician. Only in the Philippines. Ayan di ba? Ang malupitan yung lifestyle nito. So talagang na yan, elite yan kung tawagin. Ngayon, tignan natin paano mag-isip yung mga elitista. So, last time, di ba, isang father. Ngayon, sa namang, pastor. Sige nga, pastor, pangalalan mo nga kami. Ano ba yung meron sa mga pusher? Let's go. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Di ba? Gets nyo yun? Pastor siya and ang tingin niya sa drug pusher is trabaho. Visit na yan. So, unang-una pa lang parang gina-justify na niya yung drug pusher. Ginagawa lang nila yon kasi yun yung trabaho lang nila. Unang-una hindi yan trabaho. Diba? Illegal na gawain yan. Krimen na magtulak ka ng droga. Dapat yung mga pusher, lumalaban niya ng patas, nagtatrabaho. Gumagawa ng productive work. Hindi yung nagtutulak sila ng droga kasi every time na nagtutulak yan ng droga, may nabebentahan sila, may nasisirang mga buhay, may mga nabibiktima, yung mga durugistan niya yan, may mga napagtritripan sila. So, dun pa lang, di ba, basag na agad yung utak nito eh. Kakaiba mag-isip eh. Para mo na rin gina-justify na yung mga ginagawa ng mga kidnapper, karnapper, holdapper, snatcher, kaya nila ginagawa yun kasi yun lang yung kabuhayan nila, mali yun. Dapat lumaban sila ng patas, maghanap sila ng trabaho ng patas. Hindi yung gina-justify nyo na ang reason bakit nila ginagawa yon is pangkabuhayan. Anong kasing kalokohan yon? So every time na gumagawa sila ng pangkabuhayan, may nasisira silang tao. Yes, kumikita nga sila, pero how about those victims, yung mga nabibiktima nila, edi sila naman yung dehado. Ganito ba mag-isip yung mga pastor ng Pilipinas? In fact, karamihan sa mga pusher kasi na yan, mga dating mga dating addict, mga nalulong na talaga, di ba? So, dahil nalulong na ng nalulong, syempre pag nalulong ka kasi,
Di na yun magtatrabaho eh. Tatambay na yan. Mag-addict na lang ng mag-addict hanggang sa maubos yung pera nila. Pebenta nila yung pwede nilang ibenta. Lahat-lahat na hanggang sa maubos na yung pera nila. And then kapag wala ng pera yung mayan, it's either gagawa na yan ng krimen para magkapera or magiging tulak na din sila. Di ba? Kasi pag magtutulak sila ng droga, doon na rin sila kikita para masustain nila yung kanilang pag-addict. Mahirap na tao ito Mm. na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan? Sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera. Anong pagkakaiba? Yung police, trabaho nila yun eh. Di ba? Ang pumatay ng pusher na nanlalaban, yun yung trabaho ng police. Yun yung pagkakaiba. Ang police, marangal na trabaho yan. Profession talaga yan. Dumadaan yan sa training para ma-implement nila yung kanilang tungkulin, which is pumuksa ng krimen. Gets mo ba yon? Kasing nangyayari sa war on drugs, parang nilalahat na lang kasi eh. EJK, EJK, EJK. Eh hindi nga perpekto ang lahat ng sistema, okay? Maganda ang war on drugs, pero yes, may mga lang abuse dyan. Di mo na talaga mawawala yun eh. Eh sa lahat naman ng system, may abuse eh, di ba? Pilipinas nga, talamak yung corruption, di ba? Kung abante. Sa Pilipinas nga, hindi mapuksa-puksa yung corruption, di ba? Kung abante. Mostly nang mga pumapasok sa politics. Yung mayaman, di ba? Kung abante. So, bakit nangyayari yun? Kasi nga, hindi rin perpekto yung anti-corruption system ng Pilipinas. Hindi perpekto yung constitution ng Pilipinas. Kaya, ina-abuse siya ng ina-abuse ng mga buhayang politiko. Kaya nga, madaming politiko talaga, corrupt din sila ng corrupt. So, lagi nilang sinasabi yung EJK, di ba? Pag nangyayari siya, yes, may ano yan, may direct casualty yan or impact sa human lives. Pero ang corruption, di ba? Kung abante, ang corruption, meron din yung impact sa human lives. Yun nga lang, hindi siya direct, but rather indirect impact. Ano ibig sabihin nun? Kunyari, dyan sa gobyerno, puro budget kayo dyan eh. And then yung budget, kunyari, binigay sa distrito nyo, binigay sa lugar nyo na yung budget na yon sa halip na gagamitin nyo sa makabuluhan na bagay, eh kinorap lang din. Example, yung mga recent disaster na nangyari yun sa Pilipinas, yung mga floods, yung mga pagbaha. So sa halip na yung mga budget, gamitin sana nila or gamitin ng mga politiko para mapag-implement ng mga magandang project para i-lessen yung impact ng disaster. Eh sa halip, kinokorap nila. So dahil kinokorap nila, palpak-palpak yung flood control projects and in most cases, baka nga wala naman talagang in-implement. Ang nangyayari, hindi na minimize yung disaster. Ang nangyayari, nagkakaroon ng human casualties. May mga namamatay. So, indirectly, ang corruption, nakakapatay din siya ng tao. Yung mga buhay sa politics, indirectly, pumapatay din yan ng tao kapag gumagawa sila ng corruption. Ganon yon. Wala pa kakaiba eh. So, pang malupitan talaga yun, di ba? Astor yun ha, okay? Ganon siya mag-isip. Anyways, that's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.